Nakakapagod ang araw na to, pero dahil gusto ko wala na akong gagawin masyado bukas. At tomorrow ay first day ni Happy sa school. Magbabawas tayo ng gagawin bahay. And unahin na natin to. Yes, ang aking napakadaming mga kailangan i-unbox. First batch. Actually, ito, regalo to sa akin, gender reveal. So, di ko alam kung kanina to galing, pero Eda Mama siya. Ay, wow! Baby grooming kit! Kung sino man nagbigay nito na may maliit na packaging. Thank you so much. Hindi ka man lang nag-iwan ng note or ng pangalan. Talaga namang nakalimutan niya. Sino man nagbigay nito, I love you. Thank you. This one naman is from Dayan. Classmate ko siya, batchmate ko siya sa Bali. School ko dati. Hala! Onesie! Yeah, it's a onesie. Cute! Meron siyang hood. Ang pretty. Sakto sa gender ni baby. Gender neutral lang naman siya, pero ang cute. Thank you, Dayan. Meron pa isang yellow. O, diba? Very gender neutral kasi nga gender reveal. Ang pretty. Cute. Alam mo ba, natutuwa ako kapag nakaka-receive ako ng regalo for my babies. Mas na-enjoy ko siya more than the gift for myself. Hindi ko alam kung mom things lang ba to. Up next, hindi rin siya naglagay ng pangalan kung sino man to. I don't know who. But ako sa sarili ko, kahit regaluhan nyo lang ako ng yellow, masaya na ako. Kasi ngayon talaga ang cravings ko yellow. Ay, wow! Lap Toy Activity Center. Pwede siya ilagay sa crib. Ganyan siya. Tapos lalagay mo siya sa crib. Ayan. Tapos pwede rin ilagay sa, ano lang, sa lapag lang. Lalaro-laro eh. Thank you so much. Again, hindi na naman naglagay ng pangalan kung sino siya. Pero, ang saya ko. Up next. Ay, eto, naglagay ng pangalan. To Papi, Harvey, and baby number 4. From Wamonet. Thank you so much, Wamonet. Love ko yung mag-asawang yan. Di dahil sa nireregaluhan nila ako ha, pero masaya ako na kasama ko sila lagi. Like yung mga achievements ko sa buhay, mga milestone namin. Lagi lang silang nandyan. Kahit wala naman silang napapala sa amin. Friendship lang talaga. Oh my God, ang mahal-mahal neto guys. Aminin nyo lang, Hegen na ano, na bote. Ito yung square. Oo nga! Hegen na square bottles. Oh, meron pang newborn. Meron tayong 4 ounces. Meron tayong 8 ounces. 8 ounces ba to? Oo. 7 to 8 ounces. Tapos, ito, pwede rin siyang lagayan ng powder. Tapos, yung takip-takip niya, kung hindi nyo na ipapadede kay baby agad, kung nagpapump kayo ng milk, tapos ini-store nyo sa ref. Perfect. Thank you so much, Wamonet. Naku, kailangan kong bumawi sa inaano kong si Mitchell. Lagi na lang sila ang nagre-regalo sa akin. Alam nyo ba guys, 10 weeks na lang. 10 to 11 weeks manganganak na ako. So, talagang nesting mode na ako. And hindi pa ako masyadong bumibili ng gamit kasi nga, may mga ibang gamit pa naman na galing kala Dodong, kala Bebang, tsaka kala Happy. Like, sobrang dami kong stock ng mga gamit na pambata dahil nga ako as a mom. Pag bumili ako bultuhan, like yung hindi na ako bibili for another 2 to 3 months. Ganon siya kalala. Kasi nga, ang motto ko in life, simula nung naging magulang ako, di bali nang wala akong pera sa bangko, wala akong natitirang budget for this month. As long as fully stocked yung pangangailangan ng mga anak ko, goods na ako. Like, wala akong pakialam kung magutom ako bukas or wala akong kakainin. As long as sila, may pagkain sila, may gatas, may diaper, may mga kailangan nila sa everyday, nakastock na dyan. Kumbaga, hayaan nyo si mami kung na mo problema si mami, as long as kayo, okay na ako dun. And I think, nakuha ko naman tong mindset na to din sa parents ko, especially sa nanay. Nanay ko kasi madiskarte rin din sa buhay. Na mali lang ng landas. Oh my God, excited na ako. Alam nyo ba guys, yung room ni baby, naka-ready na. Like, parami na ng parami yung mga tinatambak sa kanya. Hindi ko lang pa talaga siya inaayos ng bongga kasi nga, alam nyo naman, minsan mga kasabihan ng matatanda. Wala naman masamang makinig, diba? Pero like, hindi naman totally sinusunod ko lahat. Of course, nag-aayos ako ng nursery room niya, pero hindi rin to the point na sobrang pinaghahandaan kong Like, naka-standby lang siya dyan, whatever happens. I'm ready. Pero syempre, hindi lang kay baby ang i-unboxing natin. Ano kayo dyan? Meron din naman kay mami. O, ang dami nito. First off, PR unboxing. PR unboxing? Ano ka dito? Beauty Guru Influencer. Nagta-transition na si bakla. Anyways, meron tayong air lash. Sa mga yung nakakilala
nagkakilala sa akin dyan ng tunay, like literally makaklose ko, alam nila yun kung gaano ako ka-obsessed sa lashes. And lately, tinatamad lang talaga ako mag-false eyelashes dahil wala na akong false eyelashes, ubus na. Kaya ayan, nagpapilit mata si bakla para hindi ako mahasol sa gender reveal ko. Ayun na nga, so excited na ako dito kasi nagva-viral tong airlash na to by Polish. Actually, itong Polish na to matagal na namin itong ginagamit. Dati pa, hindi pa siya sobrang nagva-viral. Like way back nung babes pa lang kami. If you know, you know. This is Microband Technology First Premium False Eyelashes with 0.1mm extra fine lash band designed for comfort, built to last. Ang dami! Oh my gosh! Ang saya-saya ko naman. Like, lahat ng version niya pinadala sa amin. Thank you so much, Miss Pao. Itong airlash na to, matagal na tong nakatambak sa cart ko. At buti ngayon napasa kamay ko na. Kasi, sa totoo lang, dati, bata-bata pa ako. Bata pa rin naman. Like, before ako magka-baby, ang gusto ko talaga dati yung false eye ang look. Pero, nung medyo nag-mature na ang mind ng babaeng ito, gusto ko na yung more on natural finish. And yung hindi mabigat sa mata. Kasi minsan, yung mga band ng eyelashes, yung sobrang kapal, sobrang itim, sobrang tigas, hindi mo ma-bend sa eyes mo. Ang hirap niyang i-place. Matutuyo na yung glue mo, hirap na hirap ka pang baliin siya. Up next naman natin is Polish pa din. Grabe si Polish. Happy na naman si Buntis. Feeling ko Pasko. Siyempre, hindi lang basta airlash, kundi Polish din. Oh my God, ang daming laman. Teka lang, wait. We got... Lalabas ko na lahat. Oh my God. We got there. Ito yung gunting na pang trim ko sa eyelashes, yung mga dulo-dulo kapag mas mahaba yung eyelashes than your eyes. Rounded na yung tip niya kasi nga para safe. Kasi minsan, may amats ako na ilagay ko na yung lashes mahaba pala, tsaka kung ginugupit sa mata ko. Diba? Ang delikado ng trip. And then, yung tweezers nila, especially kung humahaba ang inyong natural nails, ang hirap magkabit-kabit, diba? So, this is a must-have. And also, yung kanilang tweezers, yung kanilang classic tweezers na pantanggal-tanggal ng mga ligaw na balahibo or kilay dyan, diba? Alam mo, this is what I am most excited about talaga. Ito yung Curl Supreme nila na bago. I'm so excited to try this out. Lalo na kapag nagpahinga na ako sa lash extensions and kung ipapahinga ko siya, magmamascara muna or whatsoever. Japan standard na siya. Curler for all eye shapes. Super excited to try this out. Ito then guys, do you know that ever since I was 11 or 12, yeah, 11 or 12, I can't remember exactly when. Pero, bago pa mauso ang dermaplaning, I'm shaving my face na when I was 11 or 12. And ang gamit ko pa noon, mapurol na pang ahit ng kilay. Iba yung mga ridges, yung ang hirap i-control. And then, over time, nung medyo nasanay na ako, nalaman ko yung barber's blade. So, ganito yung tsura din ng barber's blade, pero ito syempre mas aesthetic. And then, barber's blade na yung ginamit ko hanggang sa nauso na yung beauty blade. So, ayan. Actually, si Tyronia meron din ito. So, happy na meron na rin ako kasi paubos na yung blade ko. Okay? At saka hindi ko gusto yung hawakan ng akin kasi yung hawakan ng binili ko is plastic. Ganito siya guys, plastic yung hawakan. So, minsan nagadelikaduhan ako sa kanya kasi hindi sturdy. Baka mamaya bigla na lang bumiglas. Oh my God! Ito na ang pinaka gusto ko dito. Yung kanilang classic na Pola na lash adhesive or adhesive, whatever you call it, yung white and yung black band version. Actually, yung white talaga ang ginagamit ko kasi nga, dahil minsan nagpapalit-palit ako ng pwesto ng lashes, ayoko nagmamark siya. So, more on talaga yung clear yung ginagamit ko. And, ang hirap para sa akin maghanap ng lash glue na hindi mangangat yung mata ko kasi nga, dati sa market, puro Divisoria glue lang yung nabibili. If you know, you know, diba? Sa Divisoria, yung mga tig 50 pesos, 70 pesos, na Chinese brand. Ang kati niya sa mata, day. Tapos na-discover namin yung polish. Nag-polish kami for a long time talaga. Until now, polish pa rin yung gamit namin. Ano to? Ay, Bond and Bind! Ito yung pang mga cluster lashes. Ito yun, guys. Oh my God, gusto ko itong matry. Okay, wait. Gawa tayo ng another video for that. Ay, nakaka-excite. And then, ito, Polish Meltdown. Gusto ko rin ito i-try. Taray ni Polish talaga, no? Nag-expand talaga yung brand niya. As in, hindi lang siya nag-stick into one product, but yung innovation niya through the years. I love it. Next naman is Bourvon.
Si Bakla, ang saya-saya. Si Bakla, tagal-tagal hindi bumili ng mga pang sarili, di ba? Puro pang mga junakis. So, for me to receive this type of stuff, ang saya-saya ko. Guys, alam niyo yan, ang hilig ko sa mga gold accessories, pero nung nakaraan lang, halos mawala-wala ko na yung earrings ko, and sobrang lungkot. Balita ko yung Bourbon talaga, magaganda yung pieces niya. Let's check out what they have for us. Oh my God! Statement rings! And they got my size right. Size 5 to size 6. And my earrings din. Hala ka, na-excite ako to try this out. Wait, hold on. Daddy! Look at this! Look oh, yung favorite kong design. Ano? Accessories yan? Yeah, look oh. If you guys know, ayan, favorite ko yung mga chain designs na ring. Oh my God, teterno to dun sa ano ko, sa earrings ko kanina. I'm so happy. Ang dami nilang sinend. Oh, what are these? Necklace and bangles. And also earrings and stuff. Oh my God, ang kaganda. Meron na akong accessories na kahit maging clumsy ako, hindi ako masasaktan dahil affordable siya. At hindi po siya mabigat sa bulsa pag nawala. As someone talaga na clumsy buong buhay niya. This is a big thing for me. Oh, Daddy, look, ang ganda oh. Look at the bracelet. May mga dainty pieces din sila like this. Like super nipis-nipis lang. And also meron din silang bejeweled for the more shala-shalang event. Dami nilang sinend! Oh my God! Merong mga necklace! So meron pa tayong isa pang earrings. Ang unique nung design nila, nakakaloka. I bet! Meron silang my bejeweled, bedazzled na hoop earrings. Last but not the least, bago ako magtanggal ng makeup ko dahil lalulutang na po talaga ang aking utak. Up next naman, Glam Hour. Alam ko brand din nila to eh. Let's open it. Ang pretty! Ang pretty ng packaging. Wait lang. Ay! Ganun lang pala siya. Oh! Meron tayong, wala, ang pretty, ang soft. Sobrang detailed niya. Like, pa-tapered siya na ganun, na blending brush. Ito naman, blending brush, of course. Lambot! Big blending. And then this one is pencil. Pencil brush pala tawag na. Grabe, ang lux ng packaging nila. Parang pang-international. This is the Glam Hour Everyday Eye Dust. Wow! Love it. Alam mo, yung gantong palette, really all I need. Kasi most of the time, neutral and warm browns, depending on my mood or like how bronzed my face is. Tapos kung gusto mo lang sweet girl peach look, and also, if you wanted a smoky eye look, sa totoo lang, I love big palettes, pero I also love a palette that's inclusive for the things that you really need every day, or even like bigla ang makeup look na pang-glam. Na-impress ako sa color combinations niya. Perfect for daily and also pang-glam look na.